morning po ulit mga kapuso at narito na ang mga balitang bumabandera sa mga pahayagan at news website. Sa gmanews.tv, sa botong 12-2, inaprubahan na sa Senado ang 1.645 trillion peso proposed 2011 national budget. Napakakonti lang ang ginawang pagbabago ng mga senador mula sa bensyon ng Kamara at wala namang nagalaw sa pondo para sa Conditional Cash Transfer Program ng gobyerno. Sa Philippine Daily Inquirer, Senator Panfilo Lacson hindi raw susuko ayon sa kanyang abogado. Pero paglilinaw ni Attorney Alex Poblador, hindi pa niya nakakausap ang senador mula noong December 2009. Lulutang lang daw si Lacson kapag binawi na ng Manila RTC ang arrest warrant laban dito. Sa Manila Bulletin, kinatigan ng korte sa Texas, USA ang class action lawsuit na isinampa ng aktivistang si Romulo Del Prado at iba pang human rights victims noong Marcos administration. 10 milyong dolyar ang naaprobahang danyos na dapat ibayad sa mga human rights victim, pero may 1,000 dolyar na lang ang matatanggap ng bawat isa dahil sa malaking legal fees na babayaran. At yan ang banner stories ngayong araw ng Webes. Ngayon naman, puntahan natin sina Suzy at birthday girl Liz. Thank you, Pia. Thank you. At ito na ang tsak na mag-hit sa mga Pinoy na tulad ng ating birthday girl na si Lynn. Napakahilig sa anything Korean. True. Papasa tayo sa Philippine version ng Korean theme park na Seriland. Andiyan ba yung mga pogi na Koreano? Nandyan sila ngayon. Nag-iimbentahan. Kaya ito, pagpamasyala tayo sa pinakabagong tambayan ngayong Pasko. Kasama si Maring Susan Enriquez. Hi, Sus. Morning. Okay, good morning mga kumars. Lynn and Suzy, naku mga kapuso, good morning. gloves? Nandito naman ako sa isang pasyalan ng ating buong pamilya, lalong-lalo na this coming holiday season. Ako, alam niyo ba kung bakit ako nakaganito? Dahil andito ako sa loob ng tinatawag na mirror maze. Saan niyo ba matatagpuan itong mirror maze na ito? Hindi ko alam kung saan ako lalabas. Saan ba talaga? Ito, ayan. Nasa labo ako ng mirror maze. Isa ako sa mga attraction dito sa loob ng Seriland, yung tinatawag na Land of Happy Thoughts. Ayan, ito ay Korean-inspired na theme park at kung saan ito, pwede mag-bonding ang buong pamilya. May mga activities kayo na pwede ninyong gawin ng yung mga nanay, yung mga kids, yung tatay. Naku, may mga pwede kayong gawing games dito para lalong tumindi ang inyong family bonding. Ito ay educational na at syempre entertainment pa. So, kaya ho ngayong holiday season, ako kailangan isama ninyo sa inyong mga kalendaryo ang pagpunta ho dito sa pinakabagong attraction, ang Seriland, the Land of Happy Thoughts. Mamaya ipapakita namin sa inyo ano ba yung mga activities na maaari ninyong gawin dito. Paano ba pumunta rito, ha? Kaya lang kailangan, pagka dito kayo sa loob ng mirror maze, kailangan meron kayo suot na ganitong gloves, dahil hindi mo alam kung saan kalalabas. Babalik ho! Back to studio! Asan ba? Isang umuulan na umaga sa inyo mga kapuso. Hirit panahon po tayo ngayong araw na ito ng Webes. Medyo basa-basa po ang ating kakalsadahan. Ang Luzon po kasi ay makakaranas sa tinatawag nating northeasterly surface wind flow. Ano ito? Ito po yung hangin na nagmumula sa norte. Excuse me. Maraming dito, Ayan, hangin na nagmumula sa norte na maaari makaranas ng pulupulong pag-ulan. Kaya po ang buong bansa magkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ating po sunrise, 6:06 ng umaga at ating po sunset, 5:25 p.m. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. And happy birthday lamang po kay R.R. Dogly. At narito na po ang mga nagbabagang balita. Sa unang balita, tutok na. Ang mga unang balita sa umagang ito. Pagbuwag sa hanay ng mga nagpoprotestang kuliglig operator at driver sa Maynila na uwi sa karahasan. 16 na inarestong kuliglig driver nagpalipas ng magdamag sa MPD headquarters. Presyo ng tinapay at cake asang tataas sa mga susunod na linggo dahil sa pagmahal ng asukal.